Hello guys at welcome back po ulit sa ating channel Stockplay at muli po tayong mag-update about top trending stocks, and don't forget to subscribe sa ating channel kung first time ka pa lang dito, no? Na makakapanood ng mga videos natin. So, let's start with Maynilad, I think. So, based dito kasi sa chart ni Maynilad, it's pretty obvious na bought. Ayan. So, sa daily chart to overbought. Same here sa RSI. Okay, sa weekly chart to overbought din siya overbought. Then, pagka bumaba tayo dyan, overbought nga dito sa daily. Same sa 4-hour chart. Ayan. So, kung titignan natin, it's pretty obvious na nagkakaroon ng dito, no? Sell off. Same here. Ayan, no? So, pagka binalikan natin yan, sell off, sell off, sell off din. Same here, sell off. And possible nga is babalik tayo saan? Ayan, sa may support. Of course, medyo malalim yan. 20.75 or malapit sa 20.8. Ayan, sa may green box na to, no? And at the same time, based sa kanyang sa kanyang candlestick. So, bearish bearish harami. Tama ba? Bearish harami. Bearish harami. Candlestick pattern. Ayan. So, halos the same. So, ito siya. Check natin. Ayan. So, pasok yung mismong red candlestick, yung body doon sa may previous candlestick, no? Ayan. So, pagka bumalik tayo dito, more likely ganun yung mangyayari. Ayan. Of course, kailangan natin ng confirmation candlestick, no? And possible nga, dito ang bagsak. Ayan, sa area na to. Ayan. So, yung next, APX. APX. O, ayan. So, medyo neutral na yung kanyang chart, no? Or I mean, yung kanyang candlestick. Ano ba? 24, no? Ayan. Neutral. So, very, very possible na magkakaroon na tayo dito na ng throwback dito. Yan sa may support. Ayan. Plus, meron tayo ditong gap. Ayan. So, yun nga lang. Kailangan natin ng confirmation candlestick dito. Ayan. So, bukas probably. Tingnan natin. Pagka medyo nakahang na ganyan, medyo medyo delicates, guys. And imagine, so sa big picture to yung pinag-uusapan natin. Kasi kung kung usapang daily chart lang, so still may chance pang tumaas, no? Pero dito, kung pagbabasihan natin yung kanyang big picture, I think medyo risky na to, no? In my opinion. Ayan, kasi nag-start nga dito ayan, sa 1.5, then right now 17 na siya, no? And imagine this RSI series of
bearish divergence for APX. And remember, base po ito sa weekly chart, no? And kaya talagang for now is medyo risky ng ano to pasukin, guys, no? Well, so for our chart, so over na rin siya, overbought din dito, kaya more likely is ano tayo, babagsak, no? Of course, pabalik dito sa may support. Ayan. Next, ano ba to? ALI. Ano na ba in 24? I-check muna natin to sa weekly. So, base sa weekly, halos nasa support na kasi ito eh. Since no COVID crash, no? So, ito yun. March 2020, nag-bottom, then medyo naka-recover ng konti. So, yun nga lang, di na-sustain. Naging choppy. Of course, balik dito. So, choppy ulit. At medyo naka-recover. Hindi na-sustain. Then, balik dito. Ayan, sa area na to. So, ngayon, ang ano natin dito, ang main concern natin is kung mag-hold ba sa 19.2, ano? So, in short, sa loob ng green box na to. Ayan, kasi yun yung pinaka-major support niya. Kung saan siya ay nagkaroon ng bounce noong 2020. Ayan. So, for now, yan po ang ano natin. Nakikita natin for Ayala, no? So, ano yan? Strong support since 2007. Ayan, no? Ayan, basta sa loob ng green box na yun, ano? Ayan. So, starting 20 to 18.6. Ayan. So, dun po yung possible strong support natin for ALI, no? Based sa weekly chart. So, ngayon, base kasi dito, ano to? Of course, pa downtrend. 2024 nag-peak. Then, after nun, lower highs and lower lows. Okay? Ayan. So tingnan natin kung magpi-print out ba to dito ng possible double bottom, no? Okay, tas mag-bounce ulit dito sa may area na to. Yan sa may 23, 24. Daily wala rin. Ayan, tapos OGP. Yeah, for OGP naman, same din dito. Medyo matayog na talaga yung chart niya, no? Ayan, tapos yun nga, still alive pa rin yung sinasabi nating possible another bearish divergence. And kasi yung first divergence nangyari na eh, no? So it means ano to, pwede itong mag-going flat or possible another all-time high, you know, for OGP. Ayan, for now kasi retest. So halos retest na to dito sa ating resistance or yung sa may all-time high niya. Ayan. So, pwedeng mag-touch somewhere around 40. Then, magkaroon ng pullback dito malapit sa 38.
Ayan, so pwedeng ganun yung setup natin, ano, or magdire-diretso pa pataas dito sa area na to. Ayan. So, yung po tinitignan natin yung setup for OGP right now. Ayan, no? Ayan. Tapos, next natin, ABA. Hindi ako gaanong, updated sa mga news, ano? So, mag-update na lang tayo sa chart. Or kung meron man, sana natin, may update din natin. Remove drawings. So, for now, since nung siya, nag-peak noong 2023, no sign of recovery, ano? Ayan. And based dito sa natin, sa weekly chart, so, ang bottom, price, somewhere around here. Yan sa area na to, no? So, saan yan? Dito. Below 0.26. 0.26, guys. Ayan. So, every time na matatouch yung below 0.26, nagra-rally siya, guys. Di ba? For ABA. Ayan. So, sa ngayon, tignan natin. Pero, based from this, looks bearish for me, no? So, tignan natin kung magpe-play out. Parang may divergence dito kasi. Ito. Higher low, tapos lower low dito, guys. Lower low. Diyan, no? Bullish divergence. Baka eto na yun. Etong na to, rally na to, no? So, I think magiging short-lived lang yan. Tapos, balik agad sa baba. Yan, kasi wala pang matinong itsura, guys. No? So, still possible pa rin na bumalik dito yan sa gawing 0.26, 0.25. No? And as of now, 0.37. Check natin. Yan, no? Ritas lang siya dito, eh. So, for ABA, just in case na ma-extend pa yung rally na to, so, pwedeng ma-hit yung 200-day moving average yung na to. Yung red na yan, red line na yan, somewhere here around 0.49, or kung mag-round off tayo, 0.5. Plus, may confluence dun sa may natin, sa ating chart. So possible resistance na dito, sa area na to. Diyan. Pero for now kasi is meron ng resistance dito, eh. Sa 0.38 na to, Ayan, so meron na dun. Just in case lang na magkaroon ng extension. And last but not the least, APL. So, wait lang, trading pa ba to? Ayan, so hindi naman suspended. Baka kasi mamaya suspended na, tapos pa natin, Ayan.
So, sa ngayon, for this one, nag-new all-time low na to eh. Ayan, no? Diba? Sa weekly chart, somewhere here, 0.004, tapos umangat hanggang dito, 0.012. So, grabe yun, ano? So, nag-ano siya? Nag-rally, guys. So, ilang percent? Ayan, 200%, no? So, possible mag-rally ulit to. Ayan. And, let's see, guys, no? O, ayan. So, dito kasi, so, ilang, ano na to, beses nang nag-retest sa may 200-day moving average based sa daily chart. And right now, kung titingnan natin, breakout dun sa may taas nung 200-day moving average. So, it means may chance na magra-rally to or babalik sa may support. So, yung support niya malapit dito, guys, sa 0.0066, no? So, sa area na to. Dito, guys. Ayan. So, pwede mangyari. Babalik. Then, push. Okay? So, ganun ang proper setup. Pagka fresh breakout na ganito. No? So, pagka nag-hold sa may support, ayun ang magandang setup, no? For buying. So, for now, kabi-breakout na. Tingnan natin, ano? Kung ano mangyari dito. Ayan. And I think that's it for today. At maraming salamat sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.